Ginoong Jesus, nagsiling ka sa imo mga apostoles, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, tudluin ninyo ang tanan nga mga tao sang tanan nga gintudlo ko sa inyo, kag himua sila nga mga gintuton-an ko. Yari kami karon nga gabi sa sining programa, oras sang manugsabog, sa pagsabog sang binhi sang imo pagtulunan, sa panghuna-huna sang imo mga tumuluo. Ipadala sa amon ang Espiritu Santo nga sagtuanay imo ginpadala sa imo mga apostoles sa pag-iwag kag sa pagtuytoy sa amon pagpangabudlay. Tubtub ining binhi nga amon ginasabog karon nga gabi, magtubo sing malambo, magpamunga sing matinggas nga mga bunga sa Kristohanon nga pangabuhi sang imo mga tumuluo. Maria nga iloy sang mga apostoles, iloy manamon kag inspirasyon sang amon kabuhi, ubayiman kami sa sining oras sang amon pagsabog sang binhi sang mga pulong sang imo anak. Amen. Balitang Katesismo sa oras sang manugsabog. Gikan sa Vatican News, ginpahayag ni Pope Francis sang damlaglang nga kasubong sa mga manugsukot sang buhis sa Biblia, kitaman ginapangita ni Jesus agud ayuhon niya. Suno sa iya, dapat batunon naton nga wala sang bisan isa man sa aton nga hindi makasasala. Ang mga Pariseyo nagpahayag nga hindi sila makasasala, gani ginkondenar sila ni Jesus. Ini nga ginhambal niya sa isa ka pribado nga misa para sa mga maintenance staff sang Vatican sang nagligad nga Biyernes. Sa iya homilya, ginpamalandungan sang Santo Papa ang Ebanghelyo ni San Mateo nga nagasaysay kung paano siya gintawag ni Jesus sa pagsunod sa iya, sa pagkaon upod sa mga manugsukot sang buhis, kag sang mga makasasala. Suno sa iya, nalaragway ini sa painting nga The Calling of Saint Matthew, nga sang indi pa siya papa, masami niya ginatanaw kung makakadto siya sa Roma. Gindugang niya nga sa Jesus nagsiling, nga nagkari siya para sa mga makasasala, mga maluya kag masakiton. Sa mga tinaga nga ini,
nabatyagan sang Santo Papa, nga ginatawag siya ni Jesus, kang makasiling kita, tanan nga si Jesus, nagkari para sa kada isa sa aton. Ginhinambitan niya si Saint Jerome, nga nagpangamuyo kang nagpangabudlay para sa Ginoo, pero dumay kulang pa. Ini ang mga gusto sang Ginoo nga ihatag sa iya ang mga sala sini. Sa paghingapos, gingamit niya nga panumdumo naton ang maluluyon nga kasing-kasing ni Jesus nga nagbulig sa aton. Si Jesus nga nagasiling sa aton nga ihalad sa iya ang aton mga kahuyang kag kasalanan. Siya nga nagapatawad sa tanan nga tion, gani indi gid kita dapat nga magkahadlok. National News. Ang CBCP National Retreat on the Centennial of the Apparition of Fatima ginhiwat sa Chapel of the Holy Spirit sang Divine Word Seminary sa Tagaytay sang Hulyo 4 hasta 7, 2017. Ginsponsoran sang Assisi Development Foundation kag ginpakigbahinan ini sa mga obispo, arsobispo, kaparian, madre kag laiko. Kadamuan sini sa ila gikan sa Marian Solidarity for Pope Francis movement. Ang tanan nga nagapangamuyo ginkanta sa pagpamuno sang Liturgical Commission of Manila. Kada aga ginaprosesyon sa altar ang imahin sang mahal nga Birhen sa Fatima. May ginasaulog nga santos nga misa kada adlaw kag ginapangadi ang Santo Rosario sa aga kag sa hapon. Sa iya homilia sang Martes, ginsiling ni Caloocan Bishop Virgilio Pablo David nga si Jesus yara sa 10 nga kasing-kasing ni Maria sadto paman. Sa iya naman homilia sang Miyerkules, gindumdum ni Archbishop Jose Palma ang mga hitabo sa aton kasaysayan, sa diin makabaton kita sang langit nun nga kaluoy, pariyo sang People Power Revolution. Sang Huwebes sa iya homilia, ginhinambit ni CBCP President Davao Archbishop Romulo Valles ang papel sang mahal nga Birhen sa pagdala kay Jesus sa kalibutan para sa aton nga kaluwasan. Sa paghingapos, ginsiling ni Archbishop Valles nga ang 3 kaadlaw nga retreat matuod gid nga 3 days of mercy and glory. Si Fatima Scholar kag International WAP President Professor Americo Pablo Lopez Ortiz sang Puerto Rico, liwat nga nagsaysay sang istorya sang Fatima sa 2 ka lecture. Naglecture man sa 5 ka sesyon si Father Michael Gaitley sang Marian Missionaries of Divine Word. Archdiocesan News. Ang Haro Archdiocesan Social Action Center o Konjasak sa pagpamuno ni Monsignor Melitón Uso, buot magpahibalo sa mga masunod. Ang Pasenda da Esperanza o kun ang Farm of Hope, bukas para sa mga addiction sa alcohol, druga, sigarilyo, sugal kag iban pangasahi sang addiction. Ikaduha, sa mga imol na nagatapak sa high school pero wala makatapak grade 10, kag nakaedad sang 17, 21 anyos, mahimo ninyo ini matapos paagi sa alternative learning system kag makaangkon sang NC1 kag NC2 for welders o kon NC2 for electrician o kon NC2 for drivers sing libre. Ang mga Brothers of Christ magahatag sang examen kag interview sa mga imol naton nga kauturan sa Pius XII Pastoral Center sa Agosto 16, 2019. Ang mga makapasar, libre nga makaeskwela sa ALS kag makakuha sang NC1 o kon NC2 sa sulod sang 1 ka tuig. Dapat lang handa sa pagpuyo sa Trias, Cavite kag sa may maayo nga performance
Pwede sila mangin scholar, nila ka makatapos ang senior high school sing libre. Health and Nutrition Trivia. Pila ka mga pahanumdom angot sa husto nga nutrisyon ang gindalan naton diri sang nagligad nga semana. Para naman sa semana nga ini, yari ang pila ka mapuslanon nga nutrisyon trivia. Una, ang isoflavones nga yara sa suya, ginakabing nga plant estrogen nga nagabulig paganhagan sa mga sintomas sang menopause. Ikaduha, subong man nga mga kamote, tungod may natural nga estrogen, ang pagkaon sini makabulig man paganhagan sang hot flashes sa mga naga-menopause. Ikatatlo, ang vitamin C, ang madali magsungaw o pinaka-unstable nga vitamina, gani ginapanugyan nga sa pagbakal sang binotilya o liquid form sini, baklon ang indi gid tama kadako. Ini agud maubos ini dayon, kag malikawan ang masami nga pagsungaw sang vitamina. Ikaapat, kaangot sini kaunon dayon ang nakihad nga mga prutas nga dagaya sa vitamin C, parehos ang kapayas, bayabas, sandia, kag pinya. Ikalima, ang vegetable juice mas maayo sang sa fruit juice. Ini tungod may madubo ang sugar kag calorie content sini sang sa fruit juice kag masustansya pa. Hayasot for the soul. For alternative lips, let us speak words of kindness. For lovely eyes, let us seek out the good in others. For a slim figure, let us share our food with the hungry. And for the poise, let us walk with the knowledge that we will never walk alone.
Welcome back sa aton oras ang Munog Sabog, sa aton segment ang buhi nga pulong. Yari kami subong, nagapanamyaw gid sa aton nga mga tumalanaw kag sa aton mga tagpalamati sa mga Kristiyanong katilingban kag sa aton lay faithful sa aton Archdiocese sang Haro kag sa iban pa nga lugar nga madab-ot sini nga programa. Ang mga kauturan, ginapanginbulaan ko gid kamo, kag malipayong gid ko nga ari kaupod naton si Professor Reggie Palmos nga magpakigambit man upod sa akon, parti sa kapuslanan sang nutrisyon sa aton nga lawas kag kalag. Bet, umpisahan naton ay ano giblang natawag naton nga nutrisyon, kay July subong, Nutrition Month. No, ano ba lang nutrisyon nga ini nga ginatawag, Nutrition Month celebration, kadamo sang mga parada, mga programa, kag mga hilikoton, no? Hindi lamang sa mga kabataan, eskwelahan kundi party man sa aton Department of Health, sa DepEd, kag mga Barangay Nutrition Council, Municipal Nutrition Council, nga kina-celebrate ang Nutrition Month sa July nga ini. Ano gidayahan ini ka-importante para sa aton? Ang nutrisyon, importante gid sa aton nga lawas, kay nga kung maayo ang aton nga lawas, mangin epektibo kita nga worker, mangin epektibo kita nga mga ginikanan, mangin epektibo kita nga estudyante. Kag ilabi na gid ang team subo nga bulan, amo ang healthy diet, gawing habit for life. So mga utod, kinanglan gid nga panumdumon ta sa matag adlaw nga tanan nga ang maayo o balanse nga pagkaon amo gid ang importansya kag ipaambit gid sa panimalay, hindi kinanglan nga malahalon ang aton nga pagkaon kundi bisan hindi tama ka mahal pero balanse. Amo ni nga ang aton nga ipanumdum sa pagkaon naton, sa pagplano sang pagkaon, may ara kita nga nadumduman yung mga kauturan ang go, grow, kag glow nga food. So ano na ang mga go nga food? Professor Palmos? O doon na igo, gina ko isang tema, sinabiliwata ng bet. Healthy diet, gawing habit for life. Doon na igo, gina ko sinaya kay kinanglan gid na mong halin sa aton panimalay, sa eskwelahan, kagayan sa aton nga workplace, no? Kaysa subong nga panahon, daw nawili na ang mga tawo sa ginatawag nga fast food nga ginatawag, okay, no? Nga madali lang himuson, madali lang kanon, gadi ang nutrisyon niya, hindi siya mas maayo sang sa mga ginapreparar sa aton puluyan. So, dapat for life kiniya, amo niya kadaaga iya, ay laswa gid ako niya ginapamahaw ya, laswa kag kanon kag prutas amo na kun aga kay amo na sa wag nga we have learned our lessons of the past, no? So though ako ya ebidensya gisiniya, I became very ill when I was 25 years old, very young, no? Because guro sang lifestyle ko, sang ginakaon ko, and then there I realized nga amo gini ka importante, amo na sili nga the lesson learned was really hard. Kay ti nag-agi ka sang amo ina, no, nga I was critical in the hospital, siguro due sang lifestyle ko, sang ginakaon ko. So amo na nga sa aton mga pumuluyo subong nga tumalanaw, balikan tagid na dapat for life gid ni iya. Mga kuturan, ako man nadumduman nga gapasalamat gid ako nga gamay pa ko gin-inculcate sa may namon sang akon nga parents, mga grandmother, auntie nga magkaon sang utan. Pero sa aga dira ko na dumduman nga last time gin-invite man ko nga ma-speaker sa isa ka eskwelahan. So happy ako kay siling sang maestra ko, ay wala ako gali kay kindi nga ang prutas gali una na sa aga, abi kuya, ulihin na. So mga kauturan, pelanuhon ta nga sa aga unahon ang prutas. Dulaon ta sa isip ta ang mga hurubaton sa mga tigulang, no? I'm very sorry nga ma-open ang iban. Pero education start at home, kag ipaambit namon sa inyo ang amon nga natun-an pati sa nutrition. Ang prutas, nagapagana na sa aton. So, unahon naton sa aga. Kung wala ikaw sang prutas, pwede mo man mahimo sa nga juice, ang mga apple da, o kung ang mga common lang nato mga prutas, mabababa na, mga lain-lain, no? May avocado. Kag planuhon, tagid nga, may ara kita nga mendies, may mga utan kita, may ara kita nga cereal, kag sa ulihin na
paimnuntang kabataan ay gatas, Milo, or Coco. Hindi ta pagpanadon ang gagmay pa ang kabataan sang kape. Then sa lunch naman, planoon tanan, una naman na ang may sabaw. No? Laswa kita. Hindi kinanglan nga tamaan kapag mga malahalon nga pagkaon. Malaswa na doon tang kabataan nga kada adlaw may utan sa aton nga lamisa. Kagdason, bisan one day's meal lang na, kompleto na. Pareha sa abi laswa nga saluyot, may kalabasa, may pasayan nga gamay, ukon may hipon, may ara ikaw nga upodera nga pinamalhan or pinirito nga isda, kag ang rice, kag dason after that, may ara kita nga prutas naman, saging da, kag ang sababala, mayo na good for the heart sa mga aton nga mga tigulang subong kag sa mga bata may mga sakit sa heart, hindi na kinanglan nga lutuon. The same man na ang sa gabi, mapiti kita nga makahimo kita sang bisan noodles da, miswa na butangan ta sa mga utan nga pitsay, may butangan mo sang iplanuhon mo gid nga may mino ka bala. Kag kung hindi kita kakabalo mo nga himo sang mino, pwede ka mo kag-guide sa eskwelahan na subong may ara nga giya sa mga kaginikanan. Okay nang bet no katahom sina no ina para sa mga panimalay naton. So siguro madugang ko dira nga dapat man kun wala sang space sa aton panimalay, may mga urban gardening kita nga dapat gid nga ang mga ulutanon pwede nga magahalin sa aton nga panimalay. So nang bet ano iya sa eskwelahan iya no panimalay adto. Sa eskwelahan iya paano ma-practice ang proper nutrition? Sa eskwelahan una gid aton pagalin sa balay, check up po naton nga mga ginikanan nga ang kabataan ta paghalin nakakaon dason tinlo sila. So kay nagaupod ginaya ang cleanliness kag ang balanced diet sa aton nga kalawasan. So kinanglan nga paglakat sang kabataan ang iba na gari-gagi na nga nagabalo na lang. So check upon ta, hindi lang always nga makita ko kung kisa sa eskwelahan man nga ang balon sang bata ay hotdog, fried chicken or mga tocino nang kinanglan may utan. Kung subong sa eskwelahan, no, kanami na kay ang eskwelahan, may ara na nga kantin man, may mga maestra nga in charge sang pagkaon. So makabakal na sila, very, very low lang ang price. Hindi tamaan ka expensive. May mga utan nga na-prepare kay ang kagapo, no, ng gin-emphasize sang principal sang Mandurriao nga ari na di ang mga maestra amo ni ga-prepare may in charge gid kag ang advisor man kinahanglan mapalo-up ta kag ang good partnership ang ginikanan mo Professor G nga may communication ang eskwelahan kag ang panimalay gid ang ginikanan kay sa eskwelahan ang kabataan kung kisa makita ta always ang ginabakal lang nila dulce mga amuna kinahanglan ma-emphasize gid ma-lecturean sila sang husto nga pag-select sang pagkaon nga balanse. Usually nang bet no sa mga eskwelahan na ato nagtisyahan, fast food ang ilang mga ginakaon kag ang ginabaligya sa kantina to ni mga laswaman ina. Pero daw hindi nila choice iya ina nga kanon sa mga bata gusto nila ya mga fried chicken, mga pork chop daw amo nang ilang nga choice pangud nga they are used sang ila lifestyle nga amo nang kalanon nila. So usually kadamo sang masakit nga kuan sang kabataan as early as young kids no may mga hypertension sang kabataan nga gagmay pa or asthma or kadamo sang mga masakit nga ilang kuana sa temprano pa kag usually kun sa aton nga ano kahilig ay kinarayaan maaka gid ya kadamo gisang gabakal sang junk foods iya to amo ginang kuan kag sweets no so kabay pa no halin sa panimalay pagkauto sa eskwelahan hatagan gini sang atensyon no kay duduman ko sa PE classes balon sila nga a healthy mind in a healthy body, mind and soul in a healthy body no daw importante gid ni nga bug-o siya tanan. So sa ato naman nga mga ulubrahan ayhan so kung di masako sa ulubrahan, usually kaysa nagalakat sila, why sila pamahaw. Pero take note nga ang pamahaw, ang breakfast, is the most important meal. Amo na nga maluya kita, nagalingin ulo, tas sa ulubrahan, di kita kaobra sang maayo. Tungod nga in the first place, ginskip naton ang meal nga ina, gutom kita. So that's one way, no? Siguro sa mga panimalay, sa eskwelahan, ako nag-enjoy gid ako ya kay
balaan mo dito sa amon sa Miagao, may mga sumba ang mga tigulang seniors. Sige, isang intra kami sang sumba ina. Pero diri sa eskwelahan, sa West Visayas State University, especially sa lab school, may grupo gina sa mga maestra nga kag maestro sa laboratory school nga naga-gym sila ya. Ay, ka very inviting gid ya nga sa sinimana nga ina may schedule ginan sila nga magkadto sa gym ya. To siling la, sir, na pwede ka man imo yung program ka man approve man nami sa imo ya sir sa cardio. Siling niya kuan walking kaya nga walking pa kay di ka pwede magpamugat tungod sa ako nga surgery sang una. So sina walking kaya so siguro luwas sa pagkaon, a healthy exercise nga ginaubra naton. Importante na bisan maglakat-lakat. Kagabi giniyon sa TV si Gerald Anderson gin-feature nga nagsiling nga ang pag-exercise niya, triathlon athlete siya, swimming, bike, langoy, dalagan, hindi lamang pagpanami isang lawas o kung pagpatubo sang abs, kundi dapat for life kanu ini yung ibrahon. Tungod nga siling nila, ang mga siling Sir Agustin kagina, no? Si Sir Agustin, teacher nato ni sa HELE, sa Home Economics and Livelihood Education, dapat ma-invest kita sa good health naton kag sa proper nutrition. So, do amo ginaya gurong connection nila. So, sa mga ulubrahan ay hanmambet, ano ay han? Usually nagapungko lang, especially sa aton mga call centers, sa aton nga mga ulubra nga usually stationary kita, gapungko lang kita. So, o kung gatindog ka lang ano ay hanang maayosin niya? Nang kinanglan ginawa mo na kailangan na emphasize ni Professor Palmos nga paskip naton ang 1 meal, hindi gina ya maka 3%, hindi na maka-recover kita. Kag kinanglan right time ginaya nga pagkaon tama sila. Sige lang akay damo na ko to pinamahaw, skip ko lang. So sa mga ulubrahan, damo na subong kay sa mga opisina, may ara na nga mga canteen. So may ara sila in charge, dira ako nakakita ko, nakabisit man ko nga time gani dira man ko nagkaon kay may mga ginprokurar ako nga mga obligasyon. May mga utan sila, may isda kag kinanglan nga ang aton bisan mga isda na nga sinabawan, butangan ta sang mga utan kag kinanglan ginayaya nga ang aton nga pagkaon hindi lang always nga mga hamburger lang, tinapay lang kita, mga junk foods dira no, hindi ginaya mga utod bisan gamay lang kag aton nga i-measure nga at least ara balanse gid ang rice ta. Kung nagkaon ka tinapay, i-less mo ang imo nga rice. Kung gusto mo nga tinapay ka na lang sa aga, abi, no? Iba nagalakat sa opisina, pwede na nabalanse kay ang tinapay, may itlog ikaw dira, may ara ka nga milk or coco na daso naman sa lunch, may utan ka. So, amo nang emphasize gid subo nga sa mga workplace, ang mga kantin nila, magluto gid yang in charge na da sang kantin nga may mga utan gid, may mga isda. Hindi importante nga malahalon gid. Kay nga kanami gid yang mga utod, kung may ara kita nga utan akon, naobserbahan ko, duwa lang kadlaw nga wala sang utan, gahanas ng panginawa kuya. Di ginagakadlaw gani isa namong ka-relative sang una kay siling niya. Ay bisan gabi nagautan ka mo ba, grabe ang kabataan mo magkaon sang utan. Kay mga utod, health is wealth. So kung magmasakit kita, paano kita makaubra sing maayo? Paano kita makaserbisyo sa Ginoo sa aton panimalay kag sa aton nga workplace? So kinahanglan gid nga hindi kita mag-skip sang aton nga meal, balanse. Kag hindi kinahanglan nga tama ka mahal, barato lang pero balanse. So no do na kitaan ginato ng importansya sang Nutrition Month nga ayhan maisip nato no ang importansya sang husto nga pagkaon, ang ehersisyo kag ang mga lifestyle nga ginaobra nato no. So siguro sa sini nga segment nga buhi isang pulong nagapanawagan gid ako kay nag-appeal nga aton nga mga pumuluyo especially sa smoking community nga dapat hindi kita may nagarilyo gid nga sa public places luwas nga may ordinansa ini nga bawal sa aton syudad kundi ang self-discipline kay man ang second hand smoking tama gid ka kadelikado para sa mga tawo o kung ayhan sa aton man miyembro sang pamilya kimi nabalaan ako gani last time nga napatay ang iya nanay wala magapinigarilyo pero cancer of the lung siya ng bet no ti ang nakuan siya is ang tatay niya is
upod sindigid siya sa pagsigarilyo. So siguro nahaklo niya to lang nga sige-sige. So napatay siya, cancer of the lung. So gina-appeal ginaton sa aton mga pumuluyo nga kung sa bagay hindi gini maayong pagpanigarilyo, kag pagpahubog-hubog noon tatan gid ini, kay pagpahubog-hubog noon tatan gid ini, kay part man sa proper nutrition aton, pagkaon, ehersisyo, ang aton lifestyle, kag isa pa siguro ang aton nga i-remind sa aton pumuluyo Nutrition Month does not only stop sa bulan sang July nga ini, kundi it should be for life. Nga dapat tipigan ginaton kay aton kabuhi isa lang gid. No, kag kun wala na ini magmasakit kita, no, kay para sa akon agyan kung gini nga tawag nga magmasakit sang malawig sa ospital, hindi gid halandumon. So luwas nga nga stress ka financially, stress ka emotionally. Maayo lang ito kay bakod ang espiritu kuya nga spiritual preparation and formation ko. So sige gid ya, pero despite of that drained ka. So nutrition is equivalent to a good nutrition or proper nutrition is equivalent to good health and then a good service to be given to humanity and God. So importante gid ni Guru Mambet, no? Kag sa pagkaon man, no, kinanglan naton ang proper nga preparation, matinlo, then ang aton nga pagluto sa mga utan, hindi overcook. So may ara nga rubaton nga sa unang iba niya slice nila. So agud ma-preserve ang nutritive values sang aton nga mga utan, kinanglan nga hugasan anay antes lutuon. Hindi nga i-slice mo na kag hugasan liwat. Wala na kinahanglan. So ako mga utod na obserbahan ko nga kung kisa may mga bulig, may mga paryente, may mga visit ako sa mga friend, wala ako guys, masilin ko, excuse me, hindi na kinanglan nga ihuluman muna ang carrot sa tubig. Wala na iya. Kinanglan niya isla ihugasan mo anay. Kung pasalamat man sila mga utod, kay kinanglan i-share ta ang aton nga knowledge nga party sa mga may kayong lawas, hindi ta na pag-idalo kay hindi kita na kapanag-iya. Instrumento lang kita sang Ginoo. Amo na gani nga hambal ni Professor Reggie, mai-share man siya, hindi lang kinanglan naton ang physical food, kundi kinanglan taman ang spiritual food. Ano, Professor Reggie, ang mapanang mo? May nakita na ko nga libro diri nga katahom gid yan, no? Gusto ko gani ini nga i-share, i-show bala nga amo ning libro. Ang title niya is Like the Early Christians. Katahom siya. So may isa ka part diri nga naghahambal until Christ is formed in you. So para sa ako, no, ang Nutrition Month nga hindi lamang sa physical nga lawas ang tawo, kundi bilang templo kita sang mahal nga Dios, let Christ be formed in us with the right attitude, with the right values, and with the right intention para sa maayo nga nutrisyon naton. So hindi lamang pagkaon o ehersisyo o kung lifestyle, kundi ang aton espiritualidad man maporma sa kay Kristo. So naghambal siya diri na ibasakon ko, no, my constant concern to which all my advice is directed is that Christ may be formed in you. Gisulat ini ni Father Pedro Poveda sa una, that you may show your own lives what Christ is like. In a word, that you may be true Christians, for the Christian is defined by the likeness of Christ. May Christ's life shine out in you, since all who have been baptized into Christ must put on Christ. So katahom, no? Katahom. Tanan nga binunyagan must put on Christ. Kaya sa aton ang aton nga porma bilang tinugas ang Dios, Kristohanon gid. So in all of this Nutrition Month celebration, pagkaon, ehersisyo, lifestyle, idalon man naton ang kabilugan ang aton spiritual preparation. So that, parehas ang libro nga ini, nga like the early Christians ni St. Pedro Poveda, naghambal siya, until Christ is formed in you. Mga utod, thank you gid Professor Reggie, no? Nga tuod mga utod,
kinanglan taman ang spiritual food, especially nga i-prepare taman ang kaugalingon ta, nga makareceive kita sang lawas kag dugo ni Kristo, kay amo nang aton nga spiritual food. Kaya ako naobserbahan sang una, nga isa namon ka angkol ni mami, nagamasakit grabe, nagidya mga utod, pero ano ang nakabulong sa iya? Ang confession, kag ang pag-receive sang lawas kag dugo sang aton Ginoo. Gani nga, kabay nga, sa aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi, hindi lang naton pag i-center ang life ta sa mga material things, but sa Word of God, kay amo na ang kinanglanon ta, kag ang physical food. So, sa aton nga mga tumalanaw kag sa aton mga tagpalamati, kabay pang i-practice kinaton ning tema sa Nutrition Month 2017. Ano ganin, Ma'am Beth? Healthy diet, gawing habit for life. So, hindi lamang ini sa aton temporal nga lawas nga physical sa pagkaon, sa ehersisyo o kon sa healthy lifestyle, dalo naton ang spirituality nga side. And reminding us, isa libro sang like the early Christian si St. Pedro Poveda, until Christ is formed in you. Let the light of Christ shine in us through our deeds and through our actions in our mind, so that others may follow the example of Jesus Christ. Salamat gid kag sa aton mga tagpalamati, padayon kita kag tupalanaw sa pagpangamuyo para sa isa kag isa. Maayo gid nga adlaw kag maayo gid nga pagpagtan-aw. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Sa amuman nga adlaw nagwa si Jesus sa balay, ka nagkadto sa higad sang linaw, ka nagpungko sa didto sa pagpanudlo. Tungod kay gintipunan siya sang madamo nga mga tawo, nagsakay siya sa sakayan ka nagpungko sa didto. Samtang ang mga tawo nagtilindog sa higad sang linaw. Madamo nga mga butang ang gintudlo ni Jesus sa ila, paagi sa mga palanggiran nga subong sini. May isa ka tawo nga naglakat sa pagsabog. Sang pagsabog niya sang binhi, ang iba nagtupa sa dalan, kag ang mga pispis nagdapo kag nagtuka sini. Ang iba nagtupa sa batuhon nga duog, sa diin hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay, nagulhot ang binhi, tungod kay manabaw ang duta. Sang udto na nga adlaw, nalayong ang bagong tubo nga binhi, kay tungod indi gid madalom ang gamot sini. Ang tanom madali nga nalaya. Ang iban nga binhi nagtupa sa mga talungon, kag ang talungon nagtubo kag naglumos sang tanom. Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta, namunga. Ang iban sini nagpatubas ng 100 kapilo, ang iban 60, kag ang iban sini 30. Kag si Jesus nagsiling, gani magpamati kamo kung may mga tulunggan kamo. Mga utod, amo ini ang binhi nga ginasabog sa oras sang manugsabog. Mga utod, dyan kita subong sa katapusan nga bahin sa atong programa, ang oras sa manugsabog. Kag ang ginbasa naton nga ebanghelyo subong ginkuha naton sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 13 bersikulo 1 hasta 9. Amo ining malipot nga bahin sa aton ebanghelyo, pero ining ebanghelyo may ara nga malawig nga bahin. Mga utod, yari na kita subong sa ika-15 ng Domingo sang tuig, kag ininyo kubos nga lagad si Father Elmo Montaño nga magaupod sa inyo sa pagpamalandong sa sini nga Domingo. Kag subong di Hulyo 16 ang aton nga ebanghelyo nga ginpamalandungan, piyesta man sa kalendaryo sa simbahan sa mahal nga Birhen Maria sang Carmel. Mga utod, sa aton ebanghelyo, kung aton inipadayunon kag kuhaon ang malawig nga bersyon, may ginasiling dira ang ebanghelyo. Kamu inyo bulahan gid, kag inyo mga mata makakita, kag inyo mga dulunggan makabati.
Gani kung nagakadapat nga gamito nato ang aton mga mata sa pagtan-aw sang kaayo matahom kag matuod. No, kaayo goodness, beauty and truth. Siguro mga utod dira kita magapamalandong. Nakita malamagin man naton ang kaayo, matuod kag ang matahom. May isa anay ka istorya nanungod sa isa ka pari. Na istorya inisang pag nagpabungol-bungol. So may isa ka kulito nagkadto sa pari sa pagkonpisar. Kapag katapos niya konpisar, ang pari naghambal, sinatiwa ay mo man ginsugid ang imo sala sa pagpanguha sang kolekta sa aton, sang sinsilyo sang kolekta. Siling sang akulito, padre? Hindi ako makabati. Sa urihe, siling sang pari, sinyawa ay mo ginasugid ang pagkuha mo sang sinsilyo sa kolekta. Siling sang akulito, sinya, padre? Hindi ako makabati. Sang uri siling sang akulito, sinya, abi, padre, mabayluhanay kita sang pulungkuan. Change position. Ako ang mapungko sa imo pulungkuan, dira, kag ikaw ang mapungko no, sa akon di lugar. So gani nag-change position sila kag ang pare na ako ang akulito na ang nagpamangkot siya, padre, pamatian mo kung bation gid man ha. So lang isang akulito siya, padre, ti pila daog mo sa bulang. Siling sang pare, di ko kabati. No? Sila niya, ginambal mo, hindi ko kabati. Sila isang pare, hindi gid man gali bation kundi ikaw nga bahin sa lugar sang kundi nagapakonpisar. So, mga utod lang langas malang ini nga istorya, pero ini pamalandong sa aton, nga kung gina-confront kita gani sa madamo nga butang kaysa ang mabudlay, bisa nabatian naton, nagapabungol-bungol kita. Sa bagay, nga subong nga panahon, isa ini kapanghangkat sang aton mahal nga Ginoo. Pero luyag ko ipaambit mga utod, ang ginsulat sa isa o kung sermon sa isa namon kapari, sa patay sa isa namon man kautod nga pari nga nagasiling, a person is true when his eyes have heart. No, sila niya, ang tao matuod gid ko ng iya mata, may tagipusoon, kaya ang iya tagipusoon may mata. Kung ang iya dulunggan, may balatyagon, kang iya balatyagon, may dulunggan. Kung ang iya makamot, may kaluoy, kang iya kaluoy, may makamot. Kag kung ang kabuhi, kung our life has God, and our God lives in us, then we are truly alive. Siguro isa ini kamatahom nga makapture naton sa sini nga panahon. Madamo kita sa may nakita, madamo kita updated sa mga butang. Kundi ang pamangkot sa gihapon, do we have compassion? May mga mata bala kita sa pagtanaw sa mga utod naton nga nagaantos. May mga mata bala kita kag balatyagon sa mga tao nga ato nakita no sa umang hindi makaeskwela. Siguro mga utod, amo ini ang ginapangagda sa aton Ginoo sa sini nga Domingo nga may tagipusoon ang aton mga mata kag ang aton mga dulunggan may mga balatyagon. Kaysa madamo nga tion sa aton palibot, hindi naton makita ang nagaantos. Hindi naton makita ang pagpanghikot sang Dios. Hindi naton makita ang pagpanghikot sang Dios sa aton kabuhi. Madamo man sa aton nagasimba, pero madamo man sa aton na nagahimo sang kalainan. Adlaw-adlaw mga utod. Mabatian naton sa media, mabatian naton sa social media ang pagpinatyanay. Mabatian naton sa social media ang pagpang-rape, pagkinawatay, kung ano pa pag-irinaway. Sa bagay nga daw waay na ang Dios sa aton kabuhi. Siguro ini ang panghangkat sang Ginoo sa sining aton ebanghelyo. Nagatulok lang kamo nga nagatulok, pero hindi kamo makakita. So katahom nga siguro sa liwat no ibutang naton ining saying ang aton mata may tagipusoon, ang aton tagipusoon may mga mata, kag ang aton mga dulunggan may mga balatyagon, kag ang aton balatyagon may mga dulunggan, ang aton kamot may mga kaluoy, kag ang aton kaluoy may mga kamot. Siguro isa ini kapanghangkat sang Ginoo sa sini nga Domingo sa aton pagsabog sa pulong. Nga ini magpamuhi, magpamunga, kag subong man magtandog sa mga kautura naton nga nagaantos. Magtandog sa mga kautura naton nga may ginabatyag, may ginakarga pareho sa nagligad nga Domingo sa aton ebanghelyo. May mga trials nga nagakatabo, kag we become instrument
para sa ila, agod nga mabatsagan nila ang gugma sang Dios sa ila kabuhi. So mga utod, nagapasalamat ako sa inyo padayon nga pag-upod kapag abi-abi sa amon sa inyo panimalay tagsa kasimana. Ako nagapangamuyo gid sa inyo, kag subong man kami inyo man pangamuyuan, agod nga mapadayon namon ining hilikoton sa pagsab-og sang binhi, sang pulong sang Dios sa tagsa-tagsa kasimana. Masustain naton ini, kagabay pa nga sa inyo padayon nga pagpangamuyo sa inyo bulig pinansyal, agod nga ini mapadayon aton mapalapnag ang ginarian sang langit. Ini si Father Elmo Montaño nagapaalam na sa inyo, kabay nga ang Diyos magbindisyon sa inyo. Sa ngalan sang Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo. Amen. May God bless us all. Salamat sa imo, O Dios nga Amay, nga nagtugas sa amon. Salamat sa imo, O Dios nga Anak, nga nagtubos sa amon. Salamat sa imo, O Espiritu Santo, sang imo pag-ubay kag pagpasantos sa amon. Salamat halangdon nga Santisima Trinidad, sang mapuslanon kag mabinungahon nga kabuhi nga imo ginhatag sa amon karon nga adlaw kag sa tanan nga adlaw sang amon nga pagkabuhi. Karon umabot na ang oras sang amon pagpahuway. Sa imo mga kamot halangdon nga Santisima Trinidad, amon ginatugyan ang amon lawas kag kalag. Kung may mga sala kami nga nahimo batok sa imo kabubuton, patawara kami. Ipadala ang imo anghel nga manugbalantay sa pagbantay sa amon mahamuok nga katulugon, tubtob nga magbugtaw kami liwat sa pagdayaw sa imo kag sa pagpangabuhi suno sang imo santos nga kabubuton. Amen.